Unang gising ni mama sa akin kaninang 3:00 ng madaling araw, muntik na nga akong matumba at buti na lang, doon ako nakahawak sa may wheelchair niya. Dala na rin ng sobrang antok, pagod at anong oras na rin kasi ako nakatulog. Pangalawang gising naman sa akin ni mama ay mag-aalas 5 na to ng umaga o lagpas na. Ito naman yung time na nadudumi siya. Hindi kasi talaga kaya na doon siya mismo sa may diaper niya at sa wheelchair dudumi. Kaya ang gusto niya ay dinadala siya sa CR. At bilang sakripisyo talagang araw-araw ay puyat na puyat ako. Pero kahit ganoon pinagpapasalamat ko pa rin kay Lord dahil araw-araw ay nagigising pa rin ako. May time din talaga na kapag nangangawit na si mama sa wheelchair niya ay umuupo siya dito sa monoblock. Inaalalayan ko siya. Lalo kapag puno na rin yung diaper at kailangan ng palitan. Minsan kahit nakakaisang ihi pa lang ay pinapapalitan niya na dahil sobrang makati daw. Wala naman din akong choice kung hindi sundin na lang. Kaya diaper din talaga ang isa sa pinakamalaking gastos ko sa loob ng 1 linggo at lalo kapag tinotal sa loob ng 1 buwan. Pero iniisip ko na lang na noong bata nga ako ay nagda-diaper din ako at syempre siya din yung gumagawa ng paraan para magkaroon nun. Kaya ngayon ako naman ang gumagawa ng paraan para mabilhan siya ng diaper gawa nga ng hindi niya na kayang magpunta sa CR mag-isa. Alam kong medyo nakakasawa na rin panoorin yung mga ganitong content ko pero wala talaga akong magawa sa ngayon. Ito kasi yung realidad ng buhay namin na araw-araw kong binibidyo para makita nyo rin. Basta sa ngayon ay patuloy pa rin yung pagtitinda ng mga siomai. At maraming salamat po sa lahat ng mga bumibili at sumasadya dito sa Pulubambang, Bulacan, Bulacan. Sa totoo lang medyo nahabag ako nang sinabi ni mama na Bok, pasensya ka na muna. Pagpapalain ka ni Lord dahil sa sakripisyo mo sa akin. Doon ko naisip na nakikita rin pala ni mama lahat ng effort ko. Akala ko kasi ay baliwala lang. Kaya kahit na anong antok ko ay babangon at babangon ako kapag ginigising niya ako. Tinuruan ko na lang yung sarili ko na maging kalmado kahit kakamulat pa lang ng mga mata, kahit na masakit ang ulo at kahit na nahihilo. Noon naman kasing wala pang sakit si mama, hindi naman siya nanggigising para lang maistorbo yung pagtulog ko dahil nakakagawa naman siya nang siya lang mag-isa. Pero ngayong may sakit na siya, limitado na yung bawat galaw o halos hindi na nga makagalaw at makagawa ng ibang gawain na kagaya ng ginagawa niya noon. Kaya ako na lang din talaga yung nagsisilbing kamay at paa niya sa ngayon. Kaya pilit ko pa ring iingatan yung sarili ko kagaya na lang sa Lunes na magpapacheck up ako at magpapa-2D echo. Yun kasi yung request ng RMC noong nagpunta kami at tinulungan nila Senator Tulfo. Sa sobrang sakit din pala ng iba't ibang parte ng katawan ni mama kaya ito, gabi-gabi siya nagpapalagay ng salon pass sa akin. Parang 2 o 3 beses sa 1 linggo kung magpabili siya nito. Kasama na rin ng Epicacent oil. Pero kahit ganon, hindi ko na lang binibilang kung ano yung mga nagagastos ko para kay mama. Ang pinagpapasalamat ko na lang talaga kay Lord ay nakakaraos kami at kakayanin ko pa. Kaya Lord, maraming salamat po sa lahat at hindi mo kami pinababayaan.